pagitan ng dalawang pensya, nagkaroon ng mga pahayag, pangako ng investigasyon at pagkakatatag ng mga mekanismong sinasabing tutugon sa iskandalo. Ngunit para sa maraming Pilipino, nananatiling malabo ang direksyon. Sino ang iimbestigahan? Sino ang kakasuhan? May mapaparusahan ba o mauuwi na naman sa wala? The protest against corruption, 53% support the anti-corruption protest across all demographics if you unpack the numbers and across all factions. So even if you are with the you are concerned about all of this. Even if you're with the faith concerned and even if you're a Marcos loyalist, you're concerned. Ngunit kasabay nito ang isang mas mabigat na katotohanan. Mas marami pa rin ang naglalarawan sa kanilang sarili bilang independent o undecided pagdating sa politikal na paninindigan at pangangatutan. Majority or half of the population are moderate. Median, middle, no? In the literature of political science, they're what we call median voters, right? So, imagine, the very first item of the factional self-identification is just not identifying with any particular faction, but just saying, are you pro-administration, opposition, unsure, or independent? 41% are independent. They're not actually swayed by any of these policies. 35 are unsure. If you add that, it's 76%. There's still a lot to work on. Ibig sabihin, kahit may simpatya sa protesta, hindi pa handang pumili ang nakararami kung sino ang dapat managot at ano ang susunod na hakbang. Ang pagiging undecided ng mayorya ay hindi simpleng kawalan ng interes. Ito ay estruktural na problema sa pananagutan. There's no clear consensus on the accountability question. But CJ also said that given the backing, no, sino ba sisisihin natin, di ba? Ano naman tayo, hindi tayo na bukol, di ba? So eventually, the buck stops at Malacanang. Majority are moderate, independent. Are they taking a wait and see attitude? No? The November 13 protest is smaller than the September 21 in numbers. No? Why? Because perhaps the majority of those who participated are willing to wait and see. It can go both ways. Sa politika, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nagmumula sa galit, kundi sa malinaw at kolektibong desisyon. Kapag ang malaking bahagi ng populasyon ay nananatiling nasa gitna, nagkakaroon ng vacuum. Isang espasyong maaaring samantalahin ng kapangyarihan upang ipaglaban, palamunawin o tuluyang iwasan ang pananagutan. Habang hati ang opinyon kung sino ang may sala, habang hindi malinaw kung sino ang dapat sigilin ng sistema ay nananatiling buo kahit sira. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng dalawang makasaysayang rally, wala pang malinaw na political resolution. May pressure mula sa lansangan, ngunit hindi pa sapat ang bigat upang tuluyang itulak ang institusyon tungo sa konkretong hustisya. At gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na misyon.